Good morning po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay ng ating Daily Bread. Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa dito sa buong Cebu. Magandang araw at sa buong Pilipinas. Okay po, welcome po sa ating Daily Bread. Nandito na po tayo sa Exodus chapter 38. 38 po. Okay. Exodus 38, verse 1. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat. 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, planggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argulya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argulya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Okay. Ito yung altar, yung sunugan. Oo. At kung ating mapapansin dito, mayroong mga ginamit si Bezalel, mga halos lahat gamit akasya na kahoy at binalot ng ginto. At kung ating mapapansin, Brother Rex, ang halaran ay hindi bato. Oo. Dahil itong dambana nila, halaran nila ay mobile po ito, dala-dala po nila ito. So ito po ay may gawang sa gitna, yung parang square ganito pa, tapos may sa gitna at yan po ay ang halaran nila at sunugan sa mga hihahandog na mga hayop. At lahat po ng kagamitan na gagamitin nila ay disenyo po lahat ng iluhim, lalong-lalo na sa mga bagay na itong ginagawa nila. Wala po itong na dahil si Bezalel ang gumagawa, siya na lang po ang di-decide o kalooban na niya. Hindi po, sa iluhim talaga lahat. Sige bro. Okay. Sa verse 8, gumawa nga siya ng plangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Okay. Sa buong kasaysayan ng Exodus, hindi masyadong napag-uusapan ang mga kababaihan sa paglilingkod sa gawain ng Elohim, sabihin nating tolda. Pero dito po ating makikita na ang ginamit na mga material sa ginagawang hugasan, hunawanan man hugasan ng kamay, paa, kung sila ay papasok doon sa tolda, ay ang ginamit ay ang tanso na salamin ng mga babae. So na may tanso palang salamin bro sa sinaunang panahon. So ito yung ginagamit ng paggawa ni Bezalel ng hugasan sa kamay, yung washing area niya. So kung titingnan natin, ang ating kukuning punto dito na mayroon nga palang mga babaeng naglilingkod sa tulda. Na ito'y posible na mga anak ng pare, mga anak ng mga libita, at mga asawa. Dahil masyadong naano yung ibang katuruan, gaya na lang ng ating nakikita, Brother Rex, sa yung tinatawag ng mga Orthodox Jew na wala pong babae sa kanilang pagsamba dahil hindi daw nakasulat na mayroong babae sa sasamba. Pero kung ating makikita ngayon dito na mayroon nga talaga mga babae, asan nga ilalagay yung mga asawa at anak ng mga Israelita? So doon na talaga ang mga babae. At
hindi na dapat ilista pa ng maraming detalye dahil yung mga asawang lalaki, yun ang gumagawa ng utos ng Elohim, tapos ang utos ng Elohim ipapasa niya sa pamilya niya, tapos ang maging katulong sa head of the family ay ang asawang babae. So, ganun po ang nangyayari at naglilingkod rin po sa tulda ng tipanan, may mga babae rin. At yun ang pinakaposible, anak, asawa, kamag-anak ng mga Levita. Mga Levita rin. So, sige, tuloy tayo. Sa verse 9. Sa verse 9, pagkatapos ginawa niya ang bulwagan sa pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 pusting tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at mga sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 pusting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit nito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 pusting nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang sa harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kortenang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 pusting nakapatong sa 3 tungtungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kortenang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 pusting nakapatong sa kanya-kanyang tungtungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang leno. Tanso ang tuntungan ng mga pusti at pilak naman ang mga kawit ng pusti. Gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling leno at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Magandang maganda ang burda nito. Ang haba't lapad nito'y 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing ng bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posting nakapatong sa 4 na tungtungang tanso. Ang mga kawit nito ay balot ng pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa tuldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Okay. Sa ating napapansin sa nagdaang mga chapter, ang na-describe po doon ay ang tulda. Ngayon po ang na-describe dito ay ang labas ng tulda, itong hawanan. Hawanan sa Bisaya. So, na-describe din dito kung paano ini ginawa. At kung ating mapagtanto, bakit pa kailangan detalyadong i-describe ang mga bagay na ipinagawa ng Elohim sa panahon nila. Upang po, para sa akin, para walang sino mang mag-claim na ito yung tulda, ito yung tabernakulo na tinatayo noon. Dahil kung sasabihin mong ito, dapat nasunod mo ang instruction, mga detalyadong sukat, mga detalyadong disenyo na nakasulat po dito sa libro. So, makikita natin lahat po ay mayroong mga specific na mga bagay na ginamit para maitayo ang lahat ng parte sa tulda. Lahat ng ito ay disenyo ng Elohim. Kaya kung makikita natin ito, na ito ay ginawa sa pamamagitan ng instruction ni Elohim doon kay Moses sa ipinakita doon sa Mount Sinai, ibig sabihin, posibleng ganito ang tulda or ang halaran
Posibleng ganito ang itsura ng halaran na nandoon sa ah, kingdom o Elohim, kasi ang sabi, gawin mo sa naaayon sa naipakita ko sa iyo kung paano. So, posible na hindi man siguro tumugma sa lahat ng materials na nandoon sa kingdom dahil ito ay kopya. Iba nga yung origin at iba yung kopya lamang. Ito po ay kopya. So, posibleng maging ganito rin ang itsura noon nung nasa kingdom na kung saan yun ang pinagkopyahan ni Moses, pinakopyahan ni Elohim kay Moses. So, tuloy tayo, Brother Rex. Sa verse 21, ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan ng kaba ng tipan. Ang listahan ito ay pinagawa ni Moses sa mga Levita sa pangunguna ni Tamar na anak ni Aaron. Lahat ng inutos ni Abba Yahweh kay Moses ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong nga si Oholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay obe at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sangtuaryo ay umabot ng 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Abba Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong nakabilang sa census ay umabot ng 3,430 kilo. Ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga nabilang sa census, na umabot naman ng 603,550 katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan ng santuaryo. Ang pilak na ginamit sa mga tungtungan ng santuaryo ay tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo. 100 tungtunganan na tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginawa sa mga kawit ng pusti, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Abba Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tungtungan sa pintuan ng tuldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tungtungan sa paligid ng patio at tungtungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Okay. Okay po, ating nakikita dito yung census ay sila pinapabayad po sila ng bawat isa po na nag-edad ng may edad na 20 pataas ay pinabayad ng 5.7 grams. Iwan ko kung itong grams ay itong 5.7 grams ay tumugma ba sa kabuuhang quantity na binigay noon, kasi alam natin wala pang gramo noon. So hindi natin alam kung paano na i-translate ng mga translator or mga CJs or mga scholar na naging 5.7 grams ang naging kabuuhang pangbayad ng bawat isa na kasama na binilang sa census. At ang nasinsos nila ay 600,003 lalaki at 20 pataas yung edad. Ito yung mga lalaki na nagmumula sa Egypt. So mahigit kalahating milyon ang kalalakihan na nasinsos, na napakarami. Mga lalaki po ito na binilang mula 20 ang edad pataas. At may kabuuhang na koleksyon na tanso ay 3,400 kakilo. Ito yung kabuuhan na kolekta
at ginamit din nila sa pagtayo ng tulda ng tipanan. At kung ating mapapansin, ang kabuuhan ng ginto na kanilang nagamit, yung ginto ay dito sa nalista sa convert na ng mga CGs, 1,000 kilo, 1 ton. 1 ton itong ginto na dala nila. So, ito yung nagamit sa tulda. At lahat ng ito ay mula sa Ehipto. Posible. Ang karamihan po nito ay dahil sila ay alipin doon, ay dala nila sa Ehipto. Pati yung mga materials na mga linen, kasi yun po ay ang mga hiniling nila at ibinigay at pinalambot ng Elohim ang puso ng mga Egyptian. At mayroon tayong ibang napapansin sa ating pagpapatuloy dito sa Book of Exodus, Brother Rex. Dito, dinidescribe pa lang na ginagawa ang tulda. Pero sa nagdaang chapter nating nadaanan, I think nasa 35, na nandun na po yung sinasabi na kung papasok si Moses doon, ang mga tao nasa tulda ay nasa pintuan ng kanilang tulda at nagbow down sila. Posible po na yun ay dahil itong scripture ay naisulat ni Moses, naganap na yung mga pangyayari nagaganap na, kaya posibleng pagsulat dito ay nuna na niya na ito yung mangyayari kung naitayo na yung tulda. Kasi kung mapapansin natin, doon nagsimula na silang maglakbay sa nagdaang chapter. Pagdating dito, ginawa pa lang. Or posible rin na hindi naging chronologize yung pagsulat, yung pagkasalin. Ganun po. Pero ang importante dito na nakikita natin kung paano ginawa at ano ang ginagawa nila, anong nangyayari matapos at before nila nagawa. Ito po yung ating kukuning punto. At para sa kaalaman ng lahat, ang ginto na ginamit para itayo ang tulda, sabi nga ni Brother Rex, hindi ito pagnanakaw or sabi natin itulis ba. Dahil po ay balikan po natin yung sinabi ni Paraon kay Joseph, na sabi ni Paraon, ang lahat ng bagay dito sa Ehipto ay ang sayo at sa akin. Ang pagmamayari ko, pagmamayari mo rin. At maliban sa kanyang asawa. So, kung ating maanalisar, ang mga bagay, tumutukoy po yun sa kayamanan. Kaya, kung tutusin, kulang pa nga yung nadala. So, hindi po ito, kaya pala pinahingi o parang hindi maganda yung, kung doon lang tayo pupokus, hindi maganda yung mga bagay, material na ilagay doon sa templo or doon sa tabernakulo, dahil nga ito ay mula sa panluloko. Pwede natin sabihin panluloko, pero hindi po, dahil ang nangloko ay ang mga Ehipto. Dahil sinabi na, nag-decree si Paraon na kung ano ang mga pagmamayari din ni Joseph. At alam natin na illegal ang kanilang pangangalipin sa mga Hebro, sa mga Israelita, dahil hindi naman alipin ang mga Israelita doon, inalipin nila. Ganun po ang nangyayari. Kaya ang lahat ng kasangkapan na mga ginto, mga bagay, mga tila, ito po ay sa parte ng mga Israelita na nararapat sa kanila, dahil hindi naman sila alipin, dapat sahuran. At una, sila ay angkan ni Jose, na kung saan may-ari din sa mga bagay na nasa Ehipto. So tuloy po tayo. Tapos na itong 38. Tapos na ating 38. Okay, salamat po sa ating lahat at magandang umaga. Shalom Aleichem.